Alien na discovery ng KGB sa Egypt. Noong 1960, sinasabing ang mga KGB ng Russia ay pumunta sa isang ekspedasyon sa Egypt. Habang sila ay nandoon na nagbubungkal sa mga matatandang templo. Sa mga sinaunang wasak na mga libingan natagpuan nila ang mga buto ng alien. Ang misyong iyon ay naplanong naiayos ng Soviet intelligence na bahagi ng proyektong tinawag sa codename na Project ISIS. Ang layunin ay upang malaman ang katotohanan sa likuran ng sinaunang libingan ng bisita. Ibig sabihin, ito ay libingan ng sinaunang alien. Sinasabing nag-recruit ang Soviet Intelligence Agency ng mga sikat na Russian neurologists at mga anthropologists at si Viktor Ivanovich na kanilang scientific advisor. Pinaniniwalaan ng mga Soviet na ang sinaunang mga Egyptian ay mayroong malalim na kaalaman tungkol sa teknolohaya ng alien. At ang kaalaman na ito ay maaaring mapag-aralan kung matatagpuan lamang nila ang tamang arkeologyong kayamanan. Tinatandian mga 20,000 na mga sundalo ng militar ng Soviet ang dumating sa Egypt kasama ang grupo ng mga researcher mula sa Soviet Academy of Sciences. Ang paunahin nilang layunin ay madiscovery ang libingan na nakatago sa loob ng gisa ng piramid na libingan na kailanman ay hindi pa naipapahayag sa publiko. Noong pumasok ang mga Soviet scientists sa sinasabing libingan, nakita nila ang mummified na bangkay ng nilalang na malinaw na may kitang hindi ito mula sa ating mundo. Na-discovered nila ang mga misteryosong Egyptian hieroglyphs na nakaukit sa pader. At noong na-decode ang mga hieroglyphs, nagulat ang mga researcher sa kanilang nakita dahil ito ay nagsasabi ng tungkol sa Propaceia. Na kung saan ito ay ang mga kaibigan ng mummified na alien na malapit na bumalik dito sa ating planeta. Ang labi ng katawan ng nilalang ay tinatandyang may tanda na pabalik pa sa 13,000 taon. Na ibig sabihin ang alien ay matagal nang nandito sa ating planeta ng mga mahigit pa sa 10,000 taon bago pa ang mga piramid ay naipatayo. Walang matibay na pruweba na ang mga ito ay nangyari, pero kung iisipin, ang mga alien ng sinaunang Egypt ay tumutugma sa mitolohaya ng mga Egyptian. At na isang alamat ng Egypt na doon ay binabanggit ang pamilya ng mga Diyos na bumaba mula sa mga bituin upang magbigay ng karunungan at kaalaman sa sangkatauhan. Sinasabing si Osiris ay dumating sa mundo mula sa lumilipad na barko na bumaba mula sa mga bituin, at maaari na rin isipin na iyon ay ang flying saucer. Kanghigant ng Karahan. Noong 2002, ang grupo ng mga sundalo ng US Army ay nagtungo na magpatrol sa may bundok ng Kandahar sa Afghanistan, pero wala nang narinig na pabalik pa sa mga ito mula sa radyo. Kaya naman, pagkara ng ilang araw na talagang wala ng komunikasyon sa mga ito, doon palang ipinadala ang US Special Forces na hanapin ang mga nawawalang troops. Lumipad sila sa pinakahuli nilang lokasyon. Ang Special Force ay mga umakyat na dumaan sa mga bando at nakatagpo ng mga naglalawakang tanawin ng kalupaan na punong-puno ng mga likabo, mga bato. At kinalaunan ay nandoon na daanan nakita ang mga sirang kagamitan ng mga US military na patungo sa paikot-ikot na daanan. Sinundan ng Special Force ang daanang iyon, at hindi nagtagal, nakita nila ang iba pang mga sirang kagamitan ng mga US troops na kasama ang mga buto ng tao. At nandoon nagkalat magkakasama ang kanilang mga uniform at mga radyo, at narating nila ang dulo ng daanan. Nakita ng squad ang isang napakalaking kuweba na doon ay may napakarami pang mga buto at kagamitan na nakatambak sa may entrance. Ipinagpalagay ng task force na natagpuan nila ang tagwan ng mga Taliban, kaya't naghanda sila na makipaglaban. Ang isang higanting sibat ay lumipad na lang palabas mula sa kuweba, na napatay nito ang isa sa kanilang mga tauhan. Habang ang mga sundalo ay kulat na lang at siniyasat ang paligid, ang isang higanteng may 15 feet na taas ay lamubas nilang mula sa kadaliman. Na umaataking patungo sa kanila. Kaya naman, nagsimula silang barili ng halimaw hanggang sa mga 30 seconds bago ito tuluyang matamba sa lupa. At noong matapos ang kaguluhan, nagradyo ang unit na magpadala ng 2 helicopter na sila ay sanduan at kulagtahin ang patay na nilalang. Inilipad ang halimaw diretso sa airfield na gamit ang C-130 na eroplano. Samantala, pinapirma ang mga Special Force ng Non-Disclosure Agreement at inutos ang sumulat ng report tungkol sa nangyaring sagupaan.
At huwag isasali o babangitin ang tungkol sa higanteng halimaw na simpleng ilagay lang doon na ito ay enemy combatant o nakasagapa ang kalaban. Naitagong sekreto ang istoryang iyon hanggang sa dumating ang taong 2016. Noong ibinahagi ng isa sa mga sundalo ang tungkol dito na naipost sa na-delete na YouTube video. Nag-viral ito dahil na rin sa isang radio talk show at doon nagsalita ang Department of Defense na sinabing, "Wala kaming anumang record o impormasyon tungkol sa membro ng Special Force na napatay ng higanti ng Karahar." Napaka-interesado talaga dahil ang isang special force na may pangalang Dan ay kaparehas ng pangalan ng sundalong napatay ng higanti. Noon na kumpirmang namatay sa Karahar noong 2002. Subalit ang dahilan ng kanyang kamatayan ay mula sa pagsabog. Inisip ng ibang tao na maaaring ito ay pruweba na ang istoryang iyon ay walang katotohanan o mga gawa-gawa lang. Habang sa paniniwala ng iba, ito ay pagtatakip ng gobyerno. Sinasabi ng otoridad na si Don ay namatay dahil sa isang pagsabog upang itago ang totoong sanhi ng kanyang kamatayan. O isang higanti noong nakatira sa bando. Ano sa palagay mo? Totoo kaya ito mga ka-All Acts TV? Kung totoo o hindi paki-comment na lang sa ibaba ng aking video. Salamat. Kaya sa ibang daigdig na diskobre ni Admiral Richard Byrd. Tumanggap si Admiral Richard Byrd ng isang makasaysayang ekspedisyon sa may North Pole noong 1947. Ang kanyang istorya ay isang kakaiba sa lahat sa kasaysayan ng US Navy. Kung ano nga talaga ang nangyari noong panahon ng kanyang paglipad ay isa pa ring misteryoso. Dahil may iba't iba mga kwento na naglabasan mula noong ito ay nangyari. Ayon sa opisyal na record, walang kakatuwang mga nangyari. Subalit, ayon sa hindi opisyal na record, ang Admiral ay may nakitang imposible. Sinasabing lumipad si Admiral Byrd na lumampas sa kanyang mapa at ang kanyang compass ay hindi nag-umana. At natagpuan niya ang kanyang sarili na wala na sa daigdig na mga nib at nagtitigasang yelo. Natagpuan niya ang kanyang sarili na lumilipad sa tropikal na kapaligiran. Nakita niya ang mga naglalakihang halimaw na mga gumagala sa kalupaan sa ibaba niya. At wala siyang idea kung saan ang lugar ng mundo na siya napadpad. Pero nagawa naman nito makabalik uli kung saan siya pumasok at narating niyang pabalik ang North Pole. Pero tulala siya at nalilito. Iminumukahi ng iba na si Admiral Byrd ay hindi lumipad na lumagpas ng North Pole. Bagos, ito ay aksidente na nakapasok sa daanang pasukan papunta sa Hollow Earth. Na kung paano aksidente nitong natagpuan ang portal na sekretong lagusan na nakatago sa ilalim ng kalupaan. Sinasabing ito ang lugar na hindi pa opisyal na naidodokumento. Sabalit sinasabing ito ay tahanan ng mga nawawalang sibilisasyon. At ng mga halimaw na kailanman ay hindi pa nakikita. Meron din ibang mga naniniwala na mayroon din ganoon na pangalawang daigdig sa ilalim ng ating mundo. At ang tanging daanan patungo doon ay ang nakatagong mga tunnel o lagusan. Na maaaring ito'y sa North Pole o sa may Antarctica. Ang higanteng ahas ng Congo. Si Remy Van Lierde ay isang pinakamagaling na piloto ng Belgian Air Force. At syempre, yan ay may kasamang napakaraming karanasan at pakikipaglaban. Sa kabila nito, ang pinakanakatakot na paglipad nito ay walang duda na kanyang naranasan noong 1959. Ito ay noong nakaharap nito ang isang higanteng halimaw sa may kagubit ng Congo. Sinasabing mula sa itaas, nakita nito ang may 50 talampakang haba na ahas. Na ito'y dumadaos-dos sa pagitan ng mga puno. Sa kanyang pagkamanghaan, inilipad ni Van Lierde ang kanyang helikopter pabalik. Upang malikratuhan ito ng kanyang pasahero. Habang papalapit si Van dito, inyanghat ng ahas ang kanyang ulo. Nang hanggang sa 10 talampakan sa itaas ng hangin na naghahandang atakihin ang helikopter. Sa kaswertihan, nagawang makatakas ni Van Lierde mula sa naghahandang pag-atake. At saka lumipad ng paalis mula sa kagubatan. Noong nakabalik niyo siya sa Belgium, nakakuha na maraming pansin ang kanyang istorya. Subalit, marami rin mga nagdududa at hindi kumbinsido na sinasabing ang nakuha ng larawan ay hindi totoo. Ayon kay Lierde na ang larawan iyon ay nakuhanan mula sa helikopter. At ang mga halaman sa paligid ng ahas ay mga matataas o malalaking mga puno at damo.
At ang kaperdahan nito ay maaaring ang mga hibla ng mga damo. At maaaring ang katotohanan doon na ang ahas ay may maliit na sukat lamang. Subalit sa ibang banda, ang pagkakaroon ng isang 50 talampakang haba na ahas ay maaari ding totoo. Dahil noong 1912, ang grupo ng mga explorer ay nakatagpo ng pinakamalaking ahas na kailanman ay nai-record. Isang may 32 talampakang haba na reticulated python na naninirahan sa rainforest ng Indonesia. At kahit na mayroon nga kaligang 50 talampakang haba na ahas, hindi nangangahulugan na ito'y nakita ni Layard. Para sa marami, hindi pa rin matibay na ebidensya ang litratong iyon. Ikaw, alin sa mga ito ang nakakamangha para sa iyo? At, naka-experience ka na ba ng isa sa mga nandito? E-share mo naman at e-comment sa iba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at e-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video. E-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-e-enjoy ka. Stay on my next video, guys. Hanggang sa muli. Bye!